Guys, isang comment na naman ang sasagutin natin sa ating YouTube channel na nagmula kay... Ito, basahin natin. Nagmula kay at Marky_11. Oh, tukayo ko pa. Mashallah, Marky. Sa Mark and Marky. Okay, so Mr. Marky, ano yung kanyang concern? Okay, ito. Galing to kay at Marky_11. Pwede po ba na vacation leave ka dito sa Saudi tapos dyan ka na lang nagpunta dito sa Dubai? Okay, so ito, Mr. Marky, thank you so much sa iyong katanungan at sa iyong concern kasi marami makaka-relate talaga ng mga OFW, mga nagtatrabaho kung saan saang bansa. Pagkatapos, gusto nila magbakasyon. Mostly kasi, ang bakasyon talaga nila is diretso talaga sa Pilipinas. Kasi after a year or sometimes 2 years, binibigyan sila ng ticket nila ng amo pauwi ng Pilipinas. Kumbaga parang back to origin. Origin, pero meron sila, kaya din pumapasok yung exit or re-entry kasi nga pagbabalik sila bakasyon lang, may re-entry sila papunta ng Saudi para yung visa nila para makapagtrabaho ulit sila doon. Pero ang ano niya is syempre yung iba siguro walang masyadong uuwian sa Pilipinas, so gusto mag-relax muna or gusto kung ano yung gawin mo kapag travel around the world. So yes, Mr. Marky, sa katanungan mo, from Saudi, bakasyon ka, pupunta dito sa United Arab Emirates, pwedeng-pwede. Kasi yun naman talaga yung pinaka-legal. Tourist visa eh. Oo, tourist visa. Kahit saan bansa, pwede kang pumunta as long as tourist visa ka. Kaya lang naman, nalilito yung mga tao, like katulad ni Mr. Marky, pwede ba akong pumunta dito sa ano? Kasi yung iba, kaya hindi pinapayagan. Work kasi yung ginagawa, hindi bumabalik talaga sa, kunwari mo sa Saudi, pumunta dito, nakita okay dito, nakahanap ng trabaho. So, hindi na bumabalik ng Saudi. Ito naman si Marky, parang gusto lang talaga niya magbakasyon. Magbakasyon, kaya pwedeng-pwede po. So, madali lang to, especially kung may re-entry siya sa Saudi Arabia or kahit nasang bansa ka, kailangan mo lang, kung tourist ka dito, may round-trip ticket ka papunta ng bansa kung saan ka babalik. Like, for example, Saudi, Dubai, tapos meron ka ulit pa Saudi. Pero pag may ticket ka na pa Saudi, kailangan may re-entry ka. Kasi baka mamaya exit yan. Hindi pwedeng round-trip ticket ng Saudi, Dubai, Saudi. Kasi exit ka na eh. Kung hindi ka na babalik ng Saudi. So, ang kailangan mong gawin is Saudi, Dubai, tapos may ticket siya pa Pilipinas, back to origin. Para pwede siya kasi kailangan complete documents yung mga papakita nila sa immigration, di ba? Oo, ito naman kasi si Marky, parang ang mangyayari sa kanya is Saudi to Dubai, Dubai to Saudi. Yes, yun nga yung mangyayari sa kanya kasi bakasyon lang talaga. At actually, napakatunog talaga ng UAE or Dubai sa buong Middle East na talaga, hindi lang naman sa buong Middle East, kahit saan, ang sarap kasi din talaga magbakasyon dito, di ba? Oo. So, ano ba yung mga kailangan niya? Ang kailangan mo lang is, syempre, visa. So, paano i-process visa? Anong kailangan natin? Ang kailangan, syempre, your passport Yes. and picture with white background. Yes, passport and photo na white background lang. Pero syempre dapat yung passport nila, dapat 6 months and above ang validity. Kasi Baka mamaya, na-expire 3 months, after 3 months, expired na. hindi, basta 6 months below, rejected na kasi, nare-reject na yung visa nun. So, hindi na siya pwedeng i-apply. So, check mo din yung passport mo, pagkatapos, i-check mo din kailan yung re-entry mo, visa going to Saudi, or binigyan ka na ba ng exit, ganyan. So, pwede yun. Mas okay kung talagang bakasyon ka lang naman, magpaalam ka na sa amo mo. Pero, most of the time, basta may exit or re-entry ka na, anytime naman pwede ka, especially clear ang intention mo that you will just go here in United Arab Emirates for vacation, di ba? So, let me know po para malay mo, kami pala yung mag-tour sa inyo even for a day, no? Yeah! Oo, kung saan mo gusto pumunta rito sa Dubai. Yeah. Pagkatapos, i-interview natin siya. Vlog for a day with our client, Mr. Marky from Saudi Arabia. Kumbaga, ang title niyan is A Day with Marky. Wow. From Saudi Arabia. Yes! Pero wag po masyadong kainitan kasi ngayon talaga mainit. Sobrang init. Mainit sa labas pero okay naman siya sa loob kasi ng mga puro malls ang pumunta. So pag tag-init talaga,
yun, medyo mahirap gumala. Pero pag taglamig, lahat outdoor dito sa UAE, no? Actually, malapit na. Malapit na, sabi nila August daw ang pinaka-last na tag-init dito, and then September. Oh my God, bare months! Ang bilis, magpapasko na. And also, hindi lang naman from Saudi ang pwedeng gawin to na parang pupunta dito. Kahit nasa Hong Kong, Malaysia, Singapore, Asia, Europe, kahit nasan ka man, basta complete documents ka, tourist visa ka, you can come over here in Dubai, United Arab Emirates for a vacation, di ba? So, yun yung pinaka maganda. At sana mas marami tayong mga kababayan na talagang pupunta lang dito para bakasyon. Kasi I think they are happy with their work doon sa Saudi or kahit sa bansa mo sila. They are successful and talagang gusto lang nila magbakasyon. No? Bakasyon lang talaga intention nila. Yeah, bakasyon lang talaga intention nila. Ma-experience ang Dubai. Yes, kasi dito talaga sa Dubai, everything is parang richest, tallest, biggest, everything is here in United Arab Emirates. Kumbaga nandito talaga yung mga tourist spot na gusto mo makita. Oo, totoo. Saka hindi lang. Madaming dito daw nagmumove ang mga mayaman. Ay, mashallah. Tsaka dito rin nag-move yung mga nag-move on. Ay! So, totoo naman yan. Isa naman ako sa pumunta dito na para mag-move. Joke. Hindi, marami dito sa Dubai. Napaka-flexible. And if you're a Filipino, talagang, hindi ka ma-homesick dito, no? Napakadaming Filipino dito, especially kung Hindi pupunta ka mo ma-homesick dito. Pero minsan, syempre, makaramdaman mo eh. Yeah, pag mag-isa ka, pag nasa bahay ka na. Kasi paglabas mo naman, boom, ang daming tao dyan sa baba. Pero depende yun sa mga location. Pero dito kasi sa United Arab Emirates, napakadami dito. Dito kasi ang pinaka-open sa lahat ng nationality. Pwede mag-tourist, pwede magtayo ng business. Napaka-flexible, no? Almost lahat ng nationalities nandito. Halos lahat. Yeah. So, nakakatuwa at Mr. Marky. So, sana nasagot namin yung tanong mo and I hope to see you here in United Arab Emirates. Oo, para syempre, maano ka namin, ma-interview ka rin namin or masama ka dito sa vlog. At ma-tour, pagkapos try mo mag-bed space in a day. Hotel in a day. So, parang tatry mo din yung mga bagay-bagay na mga hindi na to-try dyan sa Saudi Arabia. Pero syempre, medyo haba-habaan mo kasi I think parang 3 days is not enough. Hindi mo siya masyadong Siguro magagala. pwede na yung 1 week. Oh yes, 1 week. Actually, dito sa food, hindi ganun kagastos ang pagkain dito. Kasi Mura pagkain dito. mura ang pagkain. Ang pinakamahal dito is yung accommodation talaga. Pero, you know what? During winter, doon mahal. Doon Yung mga nagmamahal kasi accommodation, triple, mga hotels, doble. yeah. Pero, pag summer, katulad ngayon, Sobrang mura. nakakita ko hotel, 250, 300, mga 5-star hotel. Pero pag winter, 1,000, 1,500. So, grabe. Kasi dito, imagine, syempre nasa Saudi din siya, alam niya na talagang pag tag-init, mainit. Pero pag taglamig, napakalamig. Tama. Yeah, so yun, kadalasan di yun alam ng mga Filipino na nasa Pilipinas. Kasi akala nila, pag disyerto, mainit lang. No? Hindi nila alam, pag winter dito, napakalamig sa desyerto. Oo, sa disyerto pa ka mo. Ang weird, no? Parang disyerto, pero ang lamig. Pero totoo yun. Na pag ginawa ka mo yung buhangin, malamig talaga. Oo, hindi saka yung ano talaga, yung talagang hangin kasi kung talaga siya. Sabi nga nung kaibigan ko dito ni si Sennheisen, sabi niya, dyan daw, ang mga disyerto daw is extremist. Kumbaga, kung gaano kainit, ganun din siya kalamig. Kasi sobrang init ngayon. I hope maging masyadong malamig din this coming ano. Pero dati nung punta ko dito, ang lamig talaga. 3 jacket kulang pa sa akin. Last year medyo mainit, pero malamig pa rin. Kumbaga, mafe-feel mo naman talaga taglamig kaya ang daming night market sa labas. Na? Halos ata ng city dito sa May mga sa night Dubai, market. may night market. Hindi, saka uso ang camping. Di ba? Oh my God, I miss camping. So, magka-camping. Ang dami pag pumunta ka sa Sharjah, Ajman, kung saan saan. Ang dami nag-iihaw sa labas. Kasi pag tag-init dito, Mr. Marky, ang mga banding pag tag-init, hotels, sa loob ng bahay, sa malls, puro ganyan lang. Pero pag taglamig, talagang Outdoor lahat. almost lahat outdoor. Pati panonood ng movie, minsan sa sinihan doon, meron pa sa labas. Kumbaga, Nasa sasakyan ka lang pero may screensaver sila na oo.
Screensaver talaga. Screensaver, hindi. Screen. May monitor sila na malaki. Kumbaga, projector. Akala ko screensaver. Ito naman eh. So, ayun, kaya nakaka-excite ang gumala din talaga dito sa United Arab Emirates, especially pag winter. Pero pag summer, konting lakad mo lang, it's gonna be very hot. Lalo na yung humid na ang lagkit-lagkit. Alam mo no? Papawisan ka ng sobra. Papawis pati yung sa dagat. Pag naligo ka, napakainit. Hindi naman sana, pero masarap din mag-swimming kahit pag mainit talaga. So, yun lang Mr. Marky, ulitin namin, it's okay to come over here in United Arab Emirates as a tourist na magbabakasyon lang. Kung ayaw mo ng Pilipinas, bakasyonista, okay lang yan. I-guide ka pa rin namin kung paano pumunta dito sa United Arab Emirates. Just message us on WhatsApp, on our social media platform, and We're going to assist you. yes. By the way, my name is Ruel again. And my name is Mark. And thank you so much for watching. Kung may mga comment pa sila, may mga questions about United Arab Emirates, anything, as long as we have an idea kung ano ba to, paano ba to, sino ba to. Sasagutin namin yan Yes, lahat. sasagutin natin yan. Thank you so much, Mr. Marky, and bye! Okay, and like and subscribe. Thank you so much. Thank you, bye!